Pag ako nag-invest ako ng bahay o properties, mas gusto ko yung malapit sa hospital, malapit sa mga school, malapit sa mall, lalong-lalo na yung transportation, yung accessibility. Kasi yun naman ang madalas nating hinahanap di ba? Kumbaga, kung ano yung mas magandang location ng mga property na ini-invest natin. Katulad nitong bahay na to. Dito to sa may Dasmariñas. Yung mga malalapit na mga establishment dito, tulad ng SM City Dasma, 3 minutes away lang ito dito sa project namin na ito dito sa Dasma. Andiyan dyan din yung Robinsons Dasma, yung Vista Mall, Walter Mart, and Wilcon Depot, malapit lang din dito yan. Yung mga school, katulad ng mga nabanggit ko kanina, malapit lang din dito yung Philippine Christian University, yung EAC na school, and yung LPU, yung Lyceum of the Philippines. And meron din tayo dito yung mga elementary school tulad ng Santa Cruz Elementary School. Nandito rin yung malapit sa area na to yung Dasmariñas City Hall. Tapos yung De La Salle University, no, yung medical center natin nandito din, De La Salle Medical Center. At yung Gentry na Doctors Hospital. At alam niyo ba na yung project na ito ay napaka-accessible lang sa Metro Manila, sa Tagaytay, sa mga South area. Kasi dito na yung like yung Cavitex. Dito na yan, may mga access na tayo dito sa papuntang SLEX, papuntang MCX. Tsaka napakabilis na, no? Kung ikaw ay nag-work sa Metro Manila, ay napakaganda nung location nitong project na ito dito. So, samahan nyo akong muli para magbigay ng panibagong house tour dito sa loob ng Dasmariñas, Cavite. Tara, let's go! Yung house na to, marami kaming mga ino-offer dito na pre-selling. Ito ay single detached. Meron tong 3 bedroom, 2 toilet and bath. Tapos yung ating balcony. Tara, samahan nyo ako at ikutin natin kung gaano kaganda yung project naman na ito dito sa Dasmariñas, Cavite. Tulad nitong nasa harap natin, isang carport kasya dito. And yung mga turnover nito, during our tripping, i-explain po namin sa inyo. So meron tayo ditong pocket garden sa side. Dahil ito ay single detached, so may mga open tayo sa both side, pati sa may ating service area. So, ikutin muna natin tong area na to. Check nyo. Pwede tayong mag-design ng ganito, landscape. Kasi ito, nakita nyo, ang ganda ng mga halaman natin dito. Ito yung papuntang service area sa likod, pero yung space natin na ito dito, ito yung kanyang lanay area. Meron tayong access dito, papunta doon sa kanyang living area. Check muna natin yung likod niya. Ayan. Laundry area. Ito yung access natin. Galing tayo sa loob. Papunta dito sa kanyang service area. So, meron tayong setback, both side. Tulad nito, meron pa tayo ditong space. Ito yung pinaka-setback niya sa gilid. And ito, another access. So, doon sa ating loob, no? Parang magiging dalawa yung kanyang lanay area. Meron doon sa kabilang side. Meron siyang dito sa side na to. Ayan, kung gusto mo, maglagay ka ulit ng mga pocket garden dito sa side na to. Ito yung kanyang porch area. Check natin. Tingnan natin na yung loob kung gaano kaganda. Kasi yung house na to, yung design nito, Japanese design daw. Pero nasa sa inyo to kasi di ko pa rin masyadong nakikita yung loob kung ano ba talaga yung itsura niya. Kaya nga, na-excite ako na i-house tour to. Tara, tingnan natin yung loob. Wow! Ang ganda nga. Tama nga isabi nila. Ito yung kanyang living area. Tapos meron dalawang window dito. Tapos dito naman yung kanyang access doon sa kanyang
lanay area. Naka-sliding na. Ganda. Ito, naglagay ng console. Yung turnover ng unit na to, ipapakita namin sa inyo yung isang video namin. Pero, tamang isabi nila, may pagka-Japanese design siya. So, ito yung kanyang living area. Ito naman yung stairs na papunta dun sa kanyang second floor. Kung saan meron tayong 3 bedroom dun sa taas. May space ka pa dun sa ilalim, pwede mo siyang gawing storage. Kasi ito, naglagay nga siya dito ng study table eh. Ito yung kanyang dining area. Kasi yung 6 seaters eh. Pwede pa nga siya maglagay ng isa dito para maging 7. Tapos dito, meron tayo ditong window. Yung palabas yung kanyang pag-open, no? Parang ganyan. Ito, another access to dun sa kanyang side. Lanay area din, no? Lanay area 2. Sliding yung ating access. Yung door. Kasi ito, naglagay siya ng center table. Ganda nung kanyang kitchen area. Maluwag na yung space eh. Maganda siya. Maganda. Kasi sabi nga nila na may pagka-Japanese inspired daw tong house na to. Ito yung kanyang kitchen. Ito, merong mga naka-install na dito na gas range. Ito, countertop. Ito, range hood. Kasi ito may mga cabinet. Tapos meron tayo ditong window. Ganda ng blinds niya. Malamig sa mata. Tapos meron tayong isang sink dito. Ito yung ating location ng ating rep. Ito yung access dun sa kanyang service area. High ceiling ang ating unit, no? And ito dito sa ating ground floor, meron siyang toilet and bath. Check natin, tingnan nyo. Yung ating toilet and bath sa ground floor, naka-sliding na siya. Tapos meron tayong owning na window doon, parang pinaka-exhaust niya. Ang ganda ng pagkaka-dress up ditong house natin ito. Ito yung ating model unit eh. Tapos yung mga features na ginamit natin dito, ito American Standard. Tapos meron siyang owning na window pa doon. Yung house na to is a dress-up unit. Siyempre, hindi naman ito yung exactly na turnover natin eh. So, doon sa mga magkaka-interest dito sa house na to, yan. Samahan nyo kami, iti-tripping namin kayo dito sa project na ito. Check natin ngayon yung kanyang second floor. Tara. Yung stairs natin, cement siya, no? Solid na cement. Pero, naka-wooden design. Tapos, meron tayo ditong glass panel. Ayan, 3 siya. Para yung sunlight pumasok. Yung natural light, no? Pagka nagtitipid ka sa kuryente, open mo lang yan para yung ating natural light ay pumasok dito sa loob ng bahay. Propose to ng 3 bedroom. Yung flooring natin, naka-tiles siya. Unahin muna natin dito. Yung sa second floor natin, meron tayong 3 bedrooms dito. Pero yung toilet and bath niya ay common. Nasa common area. Check muna natin tong toilet and bath sa second floor. Ganda. Paras nang nasa ground floor, no? Yung design. May owning doon na window, may owning window doon. American Standard yung ginamit natin. Ito, kids room. So, dito, kaya na ito mga 1 horsepower, kaya ng palamigin. Meron tayo ditong mga window, 4 na panels dito sa side na to. Ang ganda ng blinds eh. Check natin yung blinds. See? Huwag maliwanag. Tapos dito siya, pag hinihila mo siya, para tumaas, dito naman sa side na to. Dito sa kabilang side, ito meron siyang owning na window. 2 panel siya dito, tapos 2 panel sa side na to. Dito yung propose natin ng cabinet, no? O closet. Wardrobe. Ganda kasi ng location ng project na to eh. So dito sa kabilang side, ito bedroom 2. Dito muna tayo sa bedroom 2 pala. Dito muna bedroom 2. Ang ganda rin, malaki rin yung space niya. So merong 4 na panel na window dito. Tapos dito rin 4 na panel din. Ito siya. Tapos dito nakalagay yung proposed na window type natin na aircon. And dito, yung ating proposed na wardrobe o yung ating closet o cabinet. Tapos dito, ang ganda oh. Study table. Diba? Pagka may mga anak ka na
nag-aaral na. At least, diba, dito, napaka-spacious nung kanyang room. Tapos ito, ang ganda ng kanyang kama. So, another cabinet dito sa kanyang kama. Check natin yung kanyang master bedroom dito sa kabilang side. Ito maganda, malaki yung space. Meron tayo ditong owning na window, tatlong panel siya. Tapos, ang propose natin dito is split type na aircon. Dito may space ka pa. Lagay ng yung gamit, no? Kabilang side. Kasi, ano to eh, king size yung kanyang bed. Tapos dito yung propose natin na cabinet. Ito kasya yung 4 na pinto o 2 slot na wardrobe niya. Ito yung access dun sa kanyang balcony. Ang ganda ng master bedroom. So, pag open mo, check mo. Pag umaga, gusto mong mag-coffee, pagising mo, diba, parang nakaka-relax. Ang laki ng space ng kanyang balcony. Tapos naka-glass panel na dito sa side na to. Ganda. Actually, kasi maraming bumibili ngayon dito. Halos kukunti na lang yung mga available na unit natin dito kasi sobrang in demand nung project na ito. Drivo, ang lapit sa lahat eh. Hindi ka na dadaan ng mga traffic kasi puro highway na yung ating access. Going to Manila, going to Tagaytay, going to south area like yung Batangas. Daming way na pwede natin daanan. Kaya sobrang in demand nitong project natin dito sa Dasmariñas. Nasa kalagitnaan tayo ng Cavite. Diba? Papuntang 13 sa area. And basta ang ganda. Kung ako talaga mag-i-invest ako ng property, mas gugustuhin ko dito sa lugar na to. Kasi alam naman natin na medyo pricey na ang Metro Manila. Cavite na ang second sa Manila, di ba, ng mga development. And pamahal ng mga property ngayon, mga bahay ngayon, no? Wala ka lang mabiling mura. So, kaya kung ako, mag-invest na ako talaga dito. Yung mga amenities natin dito sa project, meron tayo ditong clubhouse, lap pool and kiddie pool, playground, jogging path, at yung parking area. Kasi yung space, meron kang mag-park dyan sa ating harap ng ating mga house, no? Kaya napakaganda ng project na to dito. Yung full details pala nung house na to, recap lang ulit natin, no? Ito'y pre-selling yung ino-offer namin dito. Single detached to na meron tayong 3 bedroom, proposed na 3 bedroom, 2 toilet and bath, and yung ating balcony. Yung lot area nito, 125 square meter. Yung ating floor area, nasa 82.98 square meter. Ito yung mga provision natin, no, for living and dining area, service area, tapos yung ating toilet and bath, kitchen, ports, tapos meron tayong 1 carport and balcony. Ayan, kung kayo interesado na mag-invest ng house na ito, pwede nyo kaming makontak din sa aming number dyan sa baba. No? And yun, kung bago ka pala sa aming channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, pa-share na rin po ng aming mga video para lagi kayong, o kaya yung mga kamag-anak nyo naghahanap ng mga properties na malapit sa Metro Manila, tamang-tama ito. So, pa-share na rin ng aming mga video. And don't forget po, pa-hit yung ating notification bell para lagi kayong updated doon sa mga bago naming mga house tour. And by the way, my name is James De La Rosa from H&H Real Estate Marketing. Sabing thank you so much again sa pagsama niyo sa amin sa pag-house tour ng isa sa magandang project dito sa Dasmariñas, Cavite. Yun. Thank you so much and thank you for watching. See you on my next video. Bye!